Welcome po sa ating Hana Filipino Worship. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pagkat ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong dakilang grasya at pag-ibig ay tinawag mo po upang magkatipon-tipon sa pagsambang ito. Maraming salamat, Panginoon, na ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tunay na maging handa na makinig ng iyong salita. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na tunay na maintindihan ang iyong dakilang plano kung bakit ang bawat isa sa amin ay patuloy niyo pong tinatawag at pinapahintulutan na makinig ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat na sa araw na ito, tunay naming maiintindihan kung gaano kahalaga ang iyong salita at kung bakit ang iyong salita ang dapat maging sentro ng aming buhay. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan, karunungan, at tunay na grasya na mahanap namin ang lahat ng sagot sa loob ng iyong salita pagkat ang bawat isa sa amin ay tunay mo nang binigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang manguna sa mensaheng ibibigay ngayon at ang iyong mensahe lamang, Panginoon, na nakasentro sa gospel ang siyang maipahayag sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay mag-ugat ng malalim sa salita ng Diyos. Mag-ugat ng malalim sa salita ng Diyos. At ang binasa po natin ay makikita sa Exodo 14, 13 hanggang 14. Kung natatandaan niyo po, nung nakaraang linggo, ang ating mensahe ay nakapokus din sa salita ng Diyos. At ano pong sinasabi ng mensahe natin nung nakaraang linggo? Na ang salita ang pinakamahalaga. Ang salita ang pinakamahalaga. Kaya nais ko pong tanungin ang bawat isa sa atin ngayon, sa buong linggong nakaraan, tunay bang naging konklusyon ng buhay mo na ang salita ng Diyos ang naging pinakamahalaga sa iyong buhay? Pagkat kung tunay na ang salita ng Diyos ang naging pinakamahalaga sa ating buhay, tunay na mahahanap natin ang kagustuhan ng Diyos. Bakit? Unang-una, kagaya ng aking naibahagi noong nakaraang linggo sa Juan, isa-isa, na ang Diyos o ang salita ay ang Diyos mismo. Kung ang salita ay ang Diyos mismo, ibig sabihin, ang pagka-Diyos ng Diyos ay nasa loob ng kanyang salita. At kung itong salitang ito ang nasa sentro ng aking buhay, ng aking isip, ng aking buong pagkatao, walang ibang mangyayari sa aking buhay o walang ibang patutunguhan ng aking buhay, kundi ang makasunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya sa hapong ito, nais ko po ulit magbigay ng dalawang katanungan. Unang-una, ang bawat isa sa atin ay nais ng tunay na kasiyahan. Nais ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Ngunit ang tanong, saan nanggagaling ang iyong kagalakan o ang iyong kasiyahan? Bakit ka masaya? Bakit ka nagagalak ngayon? Bakit ka nag-i-enjoy ngayon? Saan nanggagaling ang iyong kagalakan? Saan nanggagaling ang iyong kasiyahan? Napakahalaga po na maintindihan natin kung saan nanggagaling ang kaligayahan na meron ako ngayon. Pagkat doon natin tunay na makikita kung ano ang sentro ng aking buhay. Kung saan nanggagaling ang aking kasiyahan, yun ang sentro ng aking buhay.
Kaya dapat nating tunay na masiyasat ang ating mga sarili. Ako ba ay masaya na totoo dahil ang salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa buhay ko? Dahil nahahanap ko ang kagustuhan ng Diyos sa loob ng kanyang salita? O ako ay may kasiyahan dahil naaabot ko yung mga gusto ko? O nagagawa ko yung mga gusto ko? O nabibigay ng mundo ang mga ganitong kasiyahan? Dapat nating tunay na masiyasat ang ating sarili. At pangalawa, ang kasiyahan na meron tayo dapat nating malaman pagkat ito ang tunay na sentro ng ating buhay. At ang gusto talaga nating sabihin, dapat ang buhay natin ay nakasentro sa Diyos. Sa Diyos at ang kanyang salita. Ngunit ang pangalawang tanong, gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo kakilala ang Diyos? Pagkat maari nating sabihin na kilala ko ang Diyos, di po ba? Alam ko na mayroong Diyos. Lalo na po sa ating mga Pilipino, alam natin na mayroong Diyos. Pagkat simula pa ng bata pa tayo, alam na natin, pinapaalam na sa atin ng ating mga magulang, ng mga taong nakapaligid sa atin, ng simbahan, na mayroong Diyos. At alam natin na ang Diyos na kilala natin, siyang bahala sa lahat. Pagkat alam natin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya ipinapasa Diyos natin ang mga bagay-bagay na ito. Ngunit ang totoong tanong dito ngayon, gaano mo kakilala ang Diyos? Pagkat kung kilala natin ang Diyos, tunay na mahahanap natin kung bakit dapat kilala natin ang Diyos. At paano ko makikilala ang Diyos? Dapat kong maintindihan sa aking sarili, kilala ko ba talaga ang Diyos? Kung sa grasya ng Diyos ay maintindihan natin na parang kilala ko lang ang Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip ko o nalalaman ko. So magkakaroon tayo ng kasunod na katanungan, paano ko ba talaga makikilala ang Diyos? Paano ko ba talaga siya mahahanap? Paano ko ba talaga malalaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos, bakit niya ako binigyan ng buhay? Ang pinaka-focus po ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay ang tunay na mag-ugat ng malalim sa salita ng Diyos. Paano ko mahahanap o makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit? Unang-una, ang Diyos, ang salita ay ang Diyos mismo. Siya ang Diyos, kaya't dapat mahanap ko siya sa loob ng salita, ng kanyang salita. Ang salita ang siyang tunay na dahilan ng tunay na kagalakan ng tao. Ang salita, ito ang tunay na nagbibigay ng tagumpay sa buhay ng tao. Ang salita, ito ang tunay na nagbibigay ng solusyon sa buhay ng tao. Nais nating maging maligaya, di po ba? Kaya ginagawa natin ang lahat ng bagay upang tayo ay maging masaya, maging maligaya. Ngunit alam natin, at kung titingnan natin sa ating mga naranasan na rin, na ang kaligayahang nahahanap natin sa mundo ay temporaryo lamang. Masaya ka ngayon, ngunit bukas, hindi na. Masaya ka ngayon, ngunit bukas, mayroon ng problema. Hindi
nagtatagal. Ibig sabihin, hindi nagtatagal ang kaligayahan na nais nating makamtan kung ito ay nakukuha lamang natin sa mga bagay na temporaryo, katulad ng mga makamundong kaligayahan. Ang tagumpay na nais nating makamtan lahat ng tao, nais nating magtagumpay sa buhay, di po ba? Nais nating makita tayo ng mga tao na may tagumpay, na meron tayong nakamit sa buhay natin. Yun po ang pinakagusto nating mangyari sa ating buhay. Na kung titingnan ka, makikipag-usap ka sa iyong kaklase noon, 20 taon na ang nakalipas nung kayo graduate ng high school. Ngayon, ano na yung kalagayan mo? Di ba? Napakagandang ipagyabang kung ano na nung naabot mo sa buhay. Kung ano na yung tagumpay na narating mo sa buhay. Ngunit kung titingnan natin, ang tagumpay na ito ay patuloy na dapat mong paghirapan at dapat mong ibigay lahat ng lakas mo, lahat ng pagsusumikap mo. Dahil pag hindi, ang tagumpay na ito ay nawawala na lamang. Di ba? Nagiging, sabi pa natin, nawawasak ang tagumpay na ito. Madalas, yon ang nangyayari. Ngunit kung titingnan natin sa loob ng salita ng Diyos, nang doon ang tunay na tagumpay. At yun ang dapat na tagumpay na ating tunay na mahanap. Nais natin magkaroon ng solusyon. Ang lahat ng problema na mayroon tayo sa ating buhay. Ang ating mga relasyon. Paano ko palalaki ng aking mga anak. Paano ako paano ko mamahalin ang aking asawa. Paano ko pakikibagayan ang mga taong nakapaligid sa akin. Marami tayong nais bigyan ng solusyon. At madalas, ginagawa natin ang solusyon sa pamamagitan ng naiisip natin, ng mga karanasan natin, ng mga karunungan natin. Yun ang ginagawa nating paraan o solusyon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay at sa ating paligid, sa ating pamilya. Ngunit, sinasabi sa salita na ang solusyon o ang tunay na solusyon ay mahahanap lamang sa loob ng salita ng Diyos. Nais ng tao na ang buhay niya ay magkaroon ng direksyon, di po ba? Kaya sinasabi, kung mayroong napapariwara, maraming nagre-react, di po ba? Yung buhay niya napariwara. Bakit? Hindi napagsabihan ng magulang or hindi nakikinig sa magulang, di ba? May mga ganyang pangyayari. O nagbulakbol, kaya napariwara ang buhay. Ang gusto kasi ng tao, tumahak ng matuwid. Yun ang gusto natin. Kaya kung meron kang tamang disposisyon sa buhay, tinahak mo ang ganyang magandang landas, yung katapusan, pagtitingnan natin, nagiging, ang ganda ng kalagayan mo. At yun ang gusto ng tao, na magkaroon ng patnubay ang kanyang buhay upang hindi mapariwara. Ngunit, ang patnubay na mahanap natin sa mundo ay pansamantala lamang. Kung titingnan natin, ang mga magulang natin makakapagbigay ng advice, di ba? O ang mga guro, o ang mga kaibigan, o mga taong nakapaligid sa'yo, meron tayong pwedeng ibigay na payo sa mga taong nakapaligid sa atin upang mapatnubayan ang kanilang buhay. Ngunit, kung titingnan natin, nakadepende pa rin sa tao kung susundin niya o hindi. At kung titingnan natin, madalas, ang tao ay hindi sumusunod. Yun ang pinakakalikasan ng tao, ang hindi sumunod sa mga payo. Bakit? Meron akong sariling pag-iisip. Meron akong sariling nalalaman. At kung titingnan natin, ito ay nag-ugat lahat. Saan? Sa Genesis 3. Bakit? Nais ng tao na maging katulad ng Diyos. Kaya, dahil sa pangyayaring iyon, ang tao ngayon ay walang sinusunod, kundi ang kanyang sarili. Nais niyang sundin ang kanyang sarili palagi. At kung titingnan natin, ang pagsunod ng tao sa kanyang sarili ay naghatid sa kanya sa kapahamakan.
Ngunit ang patnubay ng Diyos na nanggagaling sa kanyang salita, ang pinakatumpak na patnubay na dapat nating matanggap upang tunay na ang buhay natin ay hindi mapariwara. Upang ang buhay natin ay nakasunod sa tamang landas na nais ipagawa sa atin ng Diyos. At panghuli, sa pamamagitan ng salita, mararanasan natin ang Diyos. Mararanasan natin ang Diyos. Maraming mga tao ang nasa iba't ibang relihiyon. Maraming mga tao ang sumasanib sa iba't ibang mga gawaing espiritual. Maraming mga tao ang nasa yoga, di ba po? Maraming mga tao ang nagpupunta ng Thailand. Actually, meron akong kakilala na gusto nilang magpunta ng Thailand. Bakit? Dahil doon, mai-experience nila, mararanasan daw nila na maging spiritual na tao. Dahil may mga ganong programa na binibigay o pinaparanas ang mga templo doon. Nais ng tao na maranasan ang Diyos. Nais ng tao na actually mahanap ang Diyos. Ngunit, kung titingnan natin, ang pinaka paraan o pinaka tanging dahilan na maranasan ng tao ang Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Dapat natin tunay itong maalala at maisapuso at tunay na ito ang maging laman ng ating panalangin. Panginoon, ako po ay dalhin niyo ng tunay sa kaibuturan ng inyong salita. Amen. Kaya sa unang nais ko pong ibahagi sa ating lahat ay tungkol sa ating buhay, pananampalataya. Pananampalataya. Kung iisipin natin, bilang Kristiyano, nandito tayong lahat ngayon sa pagsambang ito dahil alam natin na natanggap na natin si Kristo, di po ba? At ngayon, tayo ay lumalakad ng buhay ng pananampalataya. Kaya kung iisipin natin, meron na akong buhay ng pananampalataya ngayon. Ano ba dapat para sa akin ang buhay pananampalatayang ito? Saan ba dapat nagsisimula o nagmumula ang buhay pananampalatayang ito? Unang-una, kagaya ng ating patuloy na napag-uusapan, kung tayo ay tunay na tumanggap kay Hesukristo bilang aking Diyos at tagapagligtas, sa oras na ako ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa aking pakikipag-isa kay Kristo, dahil sa grasya ng Diyos na tayo ay hinayaan niya na tanggapin si Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, sa oras na iyon, tayo ngayon ay pwede nang lumakad ng buhay pananampalataya. At iniisip natin na ngayon na meron na akong buhay pananampalataya, dapat bagong tao na ako. Dapat nakakasunod na ako sa salita ng Diyos. Dapat alam ko na kung ano ang plano ng Diyos para sa buhay ko. Ngunit, lagi tayong nahuhulog dito. Bakit walang nangyayari? Bakit parang walang nangyayari? Meron na akong buhay pananampalataya. Tinanggap ko si Kristo. Ako ay ligtas na. Dapat may nangyayari na sa buhay ko. Ngunit bakit parang walang nangyayari? Kung babalikan po natin yung binasa natin nung nakaraang linggo, nasa Lucas 5.
Basahin po natin ang nasa Lucas 5, ika-4. Apat hanggang 5. Sa ika-4, sinasabi sa salita na pagkatapos niyang mangaral, sino yung nangaral? Si Jesus. Sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. At sa pang-5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Kung titingnan natin dito, sa binasa natin, sa ika-4 hanggang 5, nagbigay ng salita si Jesus. Sinabi ni Jesus ang salita. Ipinahayag ni Jesus ang alin? Salita. Ipinahayag ni Jesus ang salita. Ngunit, anong sinabi ni Pedro? Ni Simon Pedro? Guro, magdamag po kaming nagpagod. Ngunit wala kaming nahuli. Magdamag kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Si Pedro ay isang profesional na mangingisda. Kaya nung gabi, sila ay magdamag na nangisda. Bakit? Pagkat alam nila na ang pangingisda ay ginagawa sa gabi at ito ay ginagawa sa hindi malalim na parte. Bakit? Hindi iyon, ang lugar na iyon ay hindi dagat. Iyon ay lawa. Kaya ang mga isda ay pumupunta sa hindi malalim na parte upang kumain sa gabi. Pagkat alam nila na sa umaga, maraming makakakita sa kanila at huhulihin sila. So, ang mga mangingisda ay hindi nangingisda ng umaga. Sila ay nangingisda at hindi sila pumupunta sa malalim na lugar, malalim na parte. Hindi sila pumupunta sa malalim na parte, sila ay nasa pangpang at nandoon ang mga isda kung madilim na. Kaya kung titingnan natin, sila ay nangisda nung gabi, magdamag, wala silang nahuli. Ngunit umaga na at si Jesus ngayon ay nagsasabi, pumalaot kayo, pumunta kayo sa malalim na bahagi at ilaglag ninyo ang inyong mga lambat, ihulog ang inyong mga lambat. Kung iisipin natin, sa buhay pananampalataya ng tao, di po ba? Dapat may nangyayari na sa buhay ko. Dapat may nagbabago na sa buhay ko. Bakit wala pa rin nangyayari? Ibinigay ni Jesus ang salita. At ang salitang ito ay dapat, anong ginawa? Sinabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ano ang ginawa ni Pedro? Sinunod niya ang salita ni Jesus. Tinanggap niya ang salita. At ang salitang ito ay hindi nakabase sa kanyang nalalaman. Ang salitang ito ay hindi nakabase sa kanyang karanasan bilang isang profesional na mangingisda. Ito ay imposible kung titingnan natin. Ang buhay pananampalataya natin ay hindi dapat nakadepende sa karanasan ko, sa nararamdaman ko, sa alam ko, sa batayan ko sa buhay. Hindi dito dapat nakadepende ang aking buhay ng pananampalataya. Bakit parang walang nangyayari? Dahil ako pa rin ang nasusunod sa buhay ko. Ngunit ang nais ng Panginoon, tayo ay makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa oras lamang na ang salita ng Diyos ang maging tunay sa buhay ko, doon ko tunay na mahahanap ang ang mga pangyayari
na nais kong makita sa buhay pananampalataya na mayroon ako. Kaya, ang pangalawang tanong, nasaan ang salita sa buhay ko? Nasaan ang salita? Nasaan ang salita? Kung titingnan ko ang buhay ko ngayon, nahahanap ko ba ang salita hinahanap ko ba ang salita ng Diyos? Inuuna ko ba ang salita ng Diyos? Pinapakinggan ko ba ang salita ng Diyos? Ngunit hindi lamang tayo nagtatapos sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat tunay nating maintindihan na susunod ko ba ang salita ng Diyos? Nasaan ang salita ng Diyos? Nais ko pong, panalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay tunay na tingnan ang ating sarili. Nasaan ang salita ng Diyos sa aking buhay ngayon? Ito ba ay nauuna o pinakamahalaga sa buhay ko? O ito na yung pinakahuli? Kung wala na akong mahanap na ibang solusyon, kung wala na akong matakbuhan, pupunta na ako sa salita. Kasi yun na lang yung pinakahuling nakalaan na maaari kong matakbuhan dahil wala nang nangyayari. Wala na akong kayang gawin. Panalangin ko po na hindi natin gawing parang, paano ba natin tatawagin yon? Panakip butas ang salita ng Diyos sa ating buhay. O pinaka-last resort ng ating buhay, di po ba? Dapat ang salita ang pinakauna sa ating buhay. Bakit? Masasalba tayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng, sabi pa nga, sa lahat ng mga failure na pwede nating maranasan habang ginagawa natin ang mga bagay-bagay ayon sa ating naiisip. Dapat unahin natin ang salita at tunay na mahanap natin kung ano ang sinasabi ng salita. Bakit? Pagkat kung ako ay nasa tunay na malalim, mali ang spelling ko. Malalim, kung ako ay nasa malalim na pagkaugat sa salita, anong mangyayari sa buhay ko? Ang kadiliman, ang panlilinlang, at ang kapangyarihan. Nino? Ni Satanas ay hinding-hindi magtatagumpay laban sa akin. Laban sa aking buhay, laban sa buhay ng aking pamilya, laban sa plano ng Diyos para sa aking buhay. Kung titingnan natin ang nangyari sa mga Israelita, sa binasa po natin ngayon, basahin natin ulit. Kung titingnan natin ang nasa Exodo 14, 13 hanggang 14. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyon. At ikapang 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Kung titingnan natin, ang mga Israelita,
sila ngayon ay lalabas ng Ehipto. Sila ngayon ay pinalaya na ng Diyos mula sa kanilang pagkaalipin. Sila ay pinalaya. Ngunit kung titingnan natin ang buong istorya, sila ay pinalaya ng Ehipto, ngunit nung sila ay lumalakad na at papunta na sa pinangakong lupa ng Diyos, anong nangyari? Hinabol sila ng mga Ehipto, ng mga taga-Ehipto. At anong nangyari? Siyempre, matatakot kayo, di po ba? Natakot sila, ngunit sinabi ng Diyos kay Mose at sinabi ng Diyos ni Mose sa mga Israelita, kayo ay manatili. Manatili. Sila ay manatili. Sila ay pumanatag. Bakit? Pinahayag na ng Diyos ang kalayaan para sa kanila. Pinahayag na ng Diyos ang kalayaan para sa atin. Tayo ay nagapos saan? Sa orihinal na kasalanan. Tayo ay nagapos sa kapangyarihan ni Satanas. At yon ang patuloy na kumontrol ng buhay ng tao mula nung nagkasala ang tao hanggang ngayon at sa susunod na mga henerasyon. Ngunit, binigay na ng Diyos. Sino? Si Jesucristo. Upang tapusin ang lahat ng gapos ng kasalanan sa ating buhay, ng kapangyarihan ni Satanas na patuloy na gustong magkontrol ng ating buhay. Tayo ay pinalaya na ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Tayo ay manatili. Tayo ay dapat natanggapin natin ang paggabay ng Diyos. Katulad ng paggabay na ginawa ng Diyos sa mga Israelita, habang sila ay naglalakbay sa ilang, anong nangyari sa kanila? Pag umaga, ito ay napakainit. Ngunit pinadala ng Diyos ang ulap para sila ay hindi masunog sa napakainit na araw dahil nasa parang napakalawak na disyerto. At sa gabi, kung kailan napakalamig, pinapadala ng Diyos ang parang kumot ng apoy para sa mga Israelita. Katulad ng paggabay ng Diyos sa mga Israelita noon, patuloy na ginagabayan ng Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sino ang kasama natin? Ang mga anghel. Ang paglalakbay ng mga Israelita ay hindi madali. Ang ilang o ang disyerto ay punong-puno ng mga iba't ibang mababangis na mga insekto o mga hayop na pag nakagat ka, patay agad ang tao. Ngunit, ang mga anghel ay pinadala ng Diyos sa mga Israelita upang sila ay magbigyan ng proteksyon. Hanggang ngayon, ang buhay natin na nasa loob ng salita ng Diyos ay patuloy na Kanyang bibigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng mga anghel. Katulad din ng pagbibigay ng pagkain sa ilang, walang mapagkukunan ng pagkain, di po ba? Ngunit, ang mana at ang pugo ay pinadala ng Diyos sa mga Israelita upang sila ay hindi magutom. Kung titingnan natin ang buhay pananampalataya na meron tayo, wala bang nangyayari? Kung titingnan natin ang tama, lahat ay binibigay ng Diyos para tayo ay tunay na makasunod sa Kanyang kagustuhan. Patuloy niya tayong pinaparinig ng Kanyang salita. At ang salita ng Diyos, ang pinakatunay na pagkain para sa ating buhay. Upang hindi tayo mamatay, upang hindi tayo manghina, upang hindi tayo mawalan ng lakas, upang patuloy na mamuhay. At
ang dapat nating tunay na matandaan ay panghawakan ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kanyang pangako sa loob ng kanyang salita. At ang pangakong ito ng Diyos sa loob ng kanyang salita, ano ba ang patuloy nating ginagawa? Paano ba natin tinatanggap ang pangakong ito ng Diyos? Ito ba ay tunay na tinatanggap ko o pinagwawalang bahala ko lamang? Bakit? Totoo ba yung salita o pangako ng Diyos sa buhay ko? Hindi tayo makasigurado. Ngunit, dapat nating maintindihan na ang Diyos na siyang nangako ay tunay na tinutupad ang kanyang pinangako. Pinangako ng Diyos si Kristo na siyang magliligtas sa lahat sa sangkatauhan at tunay na kanyang ibinigay si Kristo upang tayo ay makawala sa gapos ng kasalanan, sa gapos ng kamatayan at sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya ngayon, ako ay malaya na. At panghuli, kung babasahin natin sa Genesis 28:15, katulad ng ipinahayag ng Diyos kay Jacob. Nasa Genesis 28:28-15. Anong sinabi niya? Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Amen. Ang ganap na pagpapala, ang ganap na biyaya ay tunay na ibibigay ng Diyos sa kanyang anak. Ano ang buhay pananampalataya na dapat mayroon ako? Ang buhay pananampalataya na tunay na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Alam ko kung nasaan ang salita ng Diyos sa buhay ko. Alam ko kung ano ang ginagawa ng salita ng Diyos sa aking buhay. Alam ko kung ano ang pangako na nasa loob ng salita ng Diyos. At alam ko ang pagpapala na nasa loob ng salita ng Diyos. At panghuli, at sa pangalawang nais ko pong ibahagi ngayon, ano ang patnubay? Ano ang patnubay ng Diyos na nag-uugat ng malalim sa kanyang salita? Ano ang patnubay na mahahanap o tunay nating makikita kung tayo ay nag-uugat ng malalim sa salita ng Diyos? Unang-una, mahahanap ko o makikita ko ng tama kung ano ang ginagawa ni Satanas. Kung titingnan natin na sa Juan 8:32, basahin natin. Nasa Juan 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Tayong lahat, anong gustong gawin ni Satanas? Bulagin tayo sa lahat ng kasinungalingan na nais niyang ibigay sa tao upang hindi natin mahanap ang katotohanan. Ngunit anong sinasabi ng salita ng Diyos? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tunay na malalim tayo na nakaugat sa salita ng Diyos, mahahanap natin ang patnubay ng Diyos na gumagabay sa atin upang makita ang
lahat ng kasinungalingan ni Satanas, lahat ng panlilinlang ni Satanas, lahat ng ginagawa ni Satanas para mapalayo tayo sa Diyos at hindi natin mahanap ang kagustuhan ng Diyos sa loob ng kanyang salita. At ang lahat ng ito ay nagbibigay ng alin? Sugat. Patuloy na kung tayo ay hindi nakaugat sa salita ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay nagiging sugat. Ang mga taong nakapaligid sa atin, lahat ng sasabihin nila, nagiging sugat para sa atin. Nagiging dahilan upang tayo ay, bakit ganito ang buhay ko? Bakit nila ako ginaganyan? Bakit sila ganyan sa akin? Lahat ay nagiging sugat. Ngunit, kung tayo ay tunay na nasa loob ni Kristo, at ang Ibanghelyo ang nangunguna sa aking buhay. Anong mangyayari sa aking buhay? Lahat ng sagot ay aking matatanggap. Lahat ng sagot ay aking matatanggap. Kaya, sa konklusyon, tunay tayong mag-ugat sa salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo o ang Gospel na patuloy nating naririnig tuwing tayo ay nagkikita, tuwing tayo ay nag-uusap sa ating mga meeting, patuloy nating ito ang maging tunay na sentro, tunay na ugat, tunay na imprinta ng aking buhay. Bakit? Pagkat ako ay malaya na. At ang buhay ko ay hindi dapat magpatuloy sa buhay ng pagkaalipin. At panghuli, kung tayo ay tunay na nasa malalim na pagkaugat sa salita ng Diyos at tunay na pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos na si Jesucristo, anong mangyayari sa buhay ko? Ang ibang tao ay mauunawaan ko. Bakit sila ganito? Bakit siya ganyan? Maiintindihan ko kung bakit sila ganito. Ang mga sitwasyon sa buhay ko ay tunay kong malalampasan. Bakit ito nangyayari sa buhay ko? Alam natin kung bakit ito nangyayari. At nasa loob ng salita ng Diyos ang tunay na sagot. At magiging malinaw ang pagtingin ko sa mga pangyayari na nangyayari sa aking buhay. Ang pinakadapat gawin natin bilang mananampalataya ay mag-ugat ng malalim sa salita ng Diyos. At dito, tunay nating makikita na sa paggawa ng Diyos, kung ang salita ng Diyos ang nauuna sa buhay ko, walang imposible. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Tayo ay manalangin at magtapos. Panginoon, maraming salamat sa iyong dakilang grasya na ipinagkaloob sa loob ng pagsambang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na tunay na ang buhay namin ay binibigyan mo ng tamang direksyon, damang patnubay sa loob ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng biyaya, Panginoon, na manatili sa iyong salita at maging malalim ang ugat namin sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na ang lahat ng iyong pangako ay tutuparin mo sa loob ng iyong salita at ang sino mang humawak ng tunay sa iyong salita ay mararanasan ang iyong paggawa. Maraming salamat, Panginoon, na makikita namin kung paano kang tunay na kumilos sa bawat buhay ng mananampalataya na tunay na nakadepende sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.